Wala sa oras ang kain dapat. Kung gutom ka, dun ka kumain. Sino yung hindi pa kumakain? Oo. Sino yung gutom na? Kasi usually, alas 12 na. Sana matapos agad si Doc. Para makakain ako. Imagine yun, di ba? Sino nag-breakfast? Hi. Sarap ba ng pagkain niyo? Okay. Usually, ang meal ko, first meal ko is 12 or 1 p.m. Kadalasan tumatakbo pa ako sa umaga, nagsiswimming sa umaga, nagbabike sa umaga, nag-gym. Walang kain. Maniwala ako sa iyo. Di ba? Bakit? Walang taong ganun, no? If you are in a high-carb diet, hindi nyo magagawa yan. Pero when you are in a low-carb diet, not zero-carb, low-carb, you can. And ang maganda pa nito yung benefits, your sugar goes down, your medication lessen or disappear. Ito ang inaayaw nila sa low-carb, Kuya Gibo. Dok, ang pangit ko na. Dok, ang payat ko. Ang daming nagsasabi sa akin, may sakit ako. May cancer ako. Nangyari na po sa akin. Yes. Obese 2, 93. Nag-lose ako ng 10 kilos, 83. Obese 2, obese 1. 83 kilos, obese 1. Ang sabi sa akin, ang payat ko. May sakit ka ba? Dito, obese 1. So, pag obese, wala pa ako sa overweight. Ang tingin na sa akin, payat ko na. So, hayaan nyo lang yun. Pag kami nagbanggit na sa inyo na merong, na ang payat na, mukhang may sakit, that is the right time you do some resistance exercise. Any age po yan. Meron kaming coach ni Kuya Gibo, 84 years old. Bakit nagpag-guide sa amin? Ang anak niya naglo-low carb. Napansin niya ang mother niya, palagi na lang nakahiga. Nakahilata. Babangon, kakain, hihiga ulit. Upo, kain, higa. Upo, kain, higa. Sino yun? Sino sa atin? Oy, wala. Very good. Talaga? Okay. Pagka ganun kasi sa mga elderly, 80 plus, pag ganun, feeling mo malapit na. No? Feeling mo. Kaya nung denied namin, wow. After 1 month, nagwawalis. Naghuhugas ng pinggan. 1 month pa lang. After 2 months, wala na sa bahay. Yes, na Mama Maripes, tama kayo dyan. Ha, ang galing. Natuwa ang anak. Nakita niya yung alive ulit, yung mother niya. Alive. Bakit nasabing alive? Hindi dahil sa chismis, sa Marites. Ha? Alive dahil gumagalaw. Naglalakad, gumagawa ng gawaing bahay, at lumalabas. 84 years old. Ang kinagulat ko pa, nag-video, pinadala sa amin, dumbbells, 10 pounds. Sabi ko, wag! Masyadong mabigat. Video pala, kaya hindi ko na siya mapigilan. So, in-address ko lang,
Kung ano yung kaya lang, huwag mo na ganun kabigat. And she is 87 years old. Siguro mag-88 na. Yung 87 years old birthday niya, nagpadala ulit ng picture, nakaupo. 87 years old. Paano ko nasabing birthday niya? Nakapaskil sa pader. 87th birthday. Tapos nakaupo siya, nagdadab. No age limit. Pag sinabihan kayo na hindi kayo pwede mag-exercise, I'm sure, ang nag-advise sa'yo, hindi nag-e-exercise. Siyempre, wala siyang idea. Anong feeling ng nag-e-exercise? Pero alam ko yung feeling ninyo na hindi nag-e-exercise. Galing ako dyan. I was sedentary. Puro book, libro. Tulog, kain, libro. Kaya kung nakita niyo yung itsura ko, yes, very unhealthy. But, bago siya by doing low carb. Nawala yung app niya. Dati nakasipap ako, may machine ako. Tinitake ko yan, sinusot ko yan, para paggising ko, hindi ako antukin. Marami akong pasyente nun. Nagko-consult ako, biglang paggising ko, nakangiti sa akin yung pasyente. Imagine mo yun. Nakakahiya. Siguro iisipin nila, wala sigurong tulog si Doc. Kaya nakatulog. Buti hindi nagreklamo na 1 oras akong tulog, ano? Minuto lang siguro yan. Kasi nakangiti pa sila eh. Pag 1 oras ba naman, no? Nakasimangot na yan. Pag-gising mo, simangot sila eh. No? But no. So, yan yung nabago sa akin. When I did this change of lifestyle, eating real foods, doing fasting, and exercise, I regained my healthier form. Sa tingin nyo, ilang taon na ako? 40-something. Kayo? 41? Oo. 55. Wow, 55. I-aim ko yan, mas bata pa. 40. Okay, so, malapit-lapit. Yes. 51. Okay? Once a week, nag-o-OMAD ako. 1 meal a day. Pagka nasa HQC ako. Why? Gusto kong tapusin mga pasyente. So, from morning hanggang afternoon, 4 or 5 p.m., walang kain-kain. Ihi lang ang pahinga ko dun. And hindi ako nawawala ng energy. Bakit? Fats is my energy. Usually, pagka na-burn niyo yung carbohydrates, ay, latang-lata ka. No? Gusto mo kumain. Well, sa akin, nasa akin na yung energy ko. You will use your fats as your energy, unlimited source of energy yan. Kaya pagka mga chubby kayo, full of energy yan. Magugulat kayo when you change your lifestyle. Okay? So, eto. Doon sa water. Ito, ituturo ko yung hydration. Yung kulay brown. Ayun. So, how to compute your water? For example, in pounds. Weight in pounds, divide by 2. Yung result niyan, lagyan nyo ng ounce na unit. So, 100
divide by 2, 50. So, lagyan yung ounce, i-convert nyo sa liters. 50 ounce converted to liters is 1.5 liter. So, sa mga 100 pounds na bigat, 1.5 liters po ang fluids nyo per day. Minimum. Yan ang minimum. Yung iba nga, hindi pa nare-reach yung minimum. Very crucial po ang hydration sa atin. Why? Nadidehydrate ang katawan. Pag nadihydrate ang katawan, nadadamage din ang kidney, not only our body. Kailangan natin ng fluids. If you do the low carb, you will need electrolytes. Why? Pag tinanggal natin ang mga high carbs, your kidney will excrete more salt. Eto na. Asin. Takot na takot tayo sa asin. Pero pag nag-cut tayo ng carbohydrates, tinanggal niyo yung processed food, lahat ng sugary food, your kidney will excrete, maglalabas ng asin. So, ang mangyayari sa katawan natin, madidehydrate. So, huwag kayo matakot sa asin na. Pag high carb, madalas puro kayo kanin, tinapay, pansit, pasta, your kidney will absorb more salt. Kaya tama ang sinasabi ng doktor nyo, low salt. Kung high carbs. Pag low carb, you need salt. So, huwag kayong matakot sa asin. Kaya yung iba nakakaramdam ng hilo, headache, palpitation, dahil mababa na ang salt ninyo. Nadidehydrate ang katawan natin. Kaya yung kinakatukutan ng mga nagkaroon ng idea sa low carb, nung ginawa nila, natakot dahil nakaramdam sila ng discomfort. Oo naman. Maka-experience kayo ng mga ganong discomfort. Makakatakot talaga. Okay? So, eto yung mga ingredients ng electrolytes. In 1 liter, 1/8 Epsom salt, 1/4 yung Epsom salt, food grade. Kasi merong Epsom salt ginagawang pang soak sa paa, pang massage. Wag yun. Meron akong sa pasyente. Isang buwan na niyang iniinom eh. Isipin mo na lang na massage mo yung stomach. Okay. So, next, 1/4 teaspoon Himalayan salt or rock salt, whichever you prefer. Okay? Pwede rock salt, pwede po yan. Baking soda. Ito yung ginagamit sa pagbe-bake, hindi yung panglinis ng kaserola. Wag yun. Baka malinis yung bituka nyo. Okay. So, makikita nyo naman sa kahon, baking soda, pag may cookies, yun ang bilhin nyo. Pero kung may kaserola, wag yun. Unless maglilinis kayo ng kaserola. Okay? Next, cream of tartar. Ito yung potassium side. Yung Epsom, yan yung magnesium. Yung cream of tartar, yan yung potassium. So, ihalo. Yung 1.5 liters na yan, kalahati dyan, electrolytes. Kalahati, plain water. So, sip, wag tungga. Wag yung parang baka. Ha? Sip lang. Then spread throughout the day. Mawawala yung mga discomfort, yung hilo, headache, cramps. Yung iba nagkaka-cramps once nag-start ng low carb. Ako, ayoko to. Ang sakit. Kaya bumabalik sa high carb, nawawala yung cramps nila. Pero, pwede rin mawala siya by continuing your low carb lifestyle by also taking electrolytes. Nawawala po yung cramps ninyo. Okay? Madali. Madali mag-low carb. Habang kumakain ng may kanin, pansit. Dok, hindi madali. Okay.
Question. Yung sinabi ni Kuya Gibo, right mindset. When you do something, kailangan may dahilan. Why are you going to do this? Kasi kung walang dahilan, you will not, kahit isipin mo na maglokan, no. Kung hindi mo gustong improve ang health mo, hindi mo gagawin yan. Sarap kayong kumain. Diba? Masarap siyang kumain. Yes, but if you're going to change what you eat, after 2-3 months, makikita mo ang changes. Imagine nyo ako, nakapag-marathon. Alam niyo kung gano'ng distance ng marathon? 42.2 kilometer. 42 kilometer. Sobra ng 200 meters. Okay, natakbo ko na po yun. Na walang pagkain. Electrolytes, salt stick. Hindi nyo may imagine na magagawa ng isang taong hindi kumakain ng high carbs, processed food. Naging mas malakas ako compared dati na high carbs. Although after ng training ko, mataba ako, naging active ako nun. Kasi ang thinking ko, if I do exercise, magiging healthy ako. Tama? Yun ba yung thinking ninyo? Pag nag-exercise ako, mag-zumba ako, mag-walking ako, magiging healthy ako. The problem, after a zumba, after a run, after a walk, saan tayo dumidiretso? Lugaw, goto. Ang sarap, di ba? May lecture ako eh. You cannot out-exercise a bad diet. Paano yun? Paano yun? Nag-exercise naman ako. Bakit hindi ako pumapayat? Bakit hindi gumaganda ang physique ko? Magtitimbang tayo, nag-gain. Why? When you do a cycling, stationary bike, 45 minutes, ang nalulus lang niya is nasa 400 calories. 400. Ang isang meal sa fast food, isang meal, 1,300 calories. Ilang beses tayo kumain ng meal na yon? So, ilan yon? 3-9. Imagine mo, nag-bike ka lang, stationary bike, 45 minutes, 400 calories ang na-burn. Ang intake mo, 3,900 calories. Minus 400, 3,500 calories. Kaya hindi kayo magiging healthy. Hindi kayo maglulose ng weight. Kahit araw-araw pa kayo mag-exercise, but you eat high carbs, sugar, ultra-processed food. So if you're going to eat real foods, hindi kayo magugutom. Okay? Okay. Question. Ayun. Bawat tao, iba-iba ang perception or nilang taste nila. Meron akong pasyente, nung nilagyan nila ng ice, lasang buko. May isa naman akong pasyente, pakaalat. Okay, so iba-iba. In-advise ko, maglagay ng slice of lemon, may iba lang yung taste. So, slice of lemon, isawsaw nyo doon. So, parang lemon water. Nakababad lang.
Yun lang. Naiiba yung lasa. Yung iba naman, sa umpisa maalat, then after that, umu-okay na nung nasanay na. Pero yung iba, hindi talaga ma-take. So, ang isang question ko doon, na-measure ba? Huwag kayong tansya. Mahilig mga Pinoy, tansya eh. Tansya. Kaya huwag kayong maging contractor. Tansya. Kulang pala. No? So, you measure para mas accurate. Yes, sir. Regular ako nagtitake ng baking soda. Very good. For tablespoon. Yes. Pero lately, medyo dinagdag ako. Napansin ko, yung sugar ko bumaba. Okay. Bumaba. Ang tanong ko doon is, okay lang ba kung lumagpas ng konti sa 1/4? Okay. Kasi yung kidney ko is nalalaman ko eh. Dahil sa lifestyle niya, talagang regular na ako nag-kidney. Pero nung lately, yung yung sugar ko, hindi ko lang hindi tumaas. Pero ginawa ko, nagtago ko ng pag-check sa ano kasi bumaba yung sugar ko. Kumbaga talagang, Okay. napanatak ako. Ang buhay ko lang doon, baka mag-over kasi Okay. Alright. So, baking soda, no, isang ingredient sa electrolytes. Anong function niya? Ang function niya is to lower your acidity ng katawan. Pag kayo ay diabetic, no, or may kidney problem, ang katawan nyo very acidic. So, nakakatulong sa pag-lessen ng acidity ng katawan ang baking soda. Ngayon, regarding naman sa sugar, wala siyang na magpababa ng sugar. Kung nakita niyo yung ang purpose niyan, isang benefit of drinking electrolytes is natatanggal ang cravings. So, may dyan is nababawasan siguro yung mga nakakain nyo when you take the fluids. So, kasama yan sa electrolytes. So, once nag-take kayo ng fluids na yan, nawawala yung gutom, yung cravings. So, nalilesen yung kinakain. That is why your sugar bumababa. So, yun yung take ko dun sa nung pagte-take nyo. Ngayon, ang baking soda, well, pag sobra, syempre, nagkakos din ng problem sa GI. Kaya nga, ang pinaka, is 1/4 teaspoon safe. In 1 liter pa yan. Although may nakikita ako na in 1 glass of water, 1 to 2 tablespoon is pwede. Pero, para mas safe tayo, in 1 liter, i-dilute natin, it will provide the same effect. Alright. Sir, yung electrolytes, kailangan ba talaga may electrolytes? Kasi normal water lang yan. Pag po naglo-low carb po, yes. Kung hindi naman nag-low carb, normal water lang. Yes, opo. Yes. Yung po bang pag-inom ng homemade electrolytes ay everyday? Yes po. Until such time, mag-adapt kayo sa low carb during exercise nyo na iinumin yan. Or, pag may discomfort kayong maramdaman. Kaya nga pagka hindi kayo naglo-low carb, no need. Kasi di ba, your kidney will absorb more salt kung high carbs. You don't need electrolytes. Unless, nagsusuka, may lagnat, nagtatae, kailangan nyo electrolytes. Kung hindi, magkakaroon kayo ng electrolyte imbalance. Kasi pag sobra kayo sa electrolytes, sobra sa, or kulang, dehydration pa rin. Yes. My concern po is My concern po is about the gallstone.
Kasi po, may nababasa ako sa Facebook na kung nag-lower daw po is prone to kidney stone, gallstone. Kaya po, tanong ko lang kung totoo po yun kasi meron pa akong existing gallstone. Okay. Kahit high carb may gallstone and kidney stone. Diba? So, if you are in a low carb diet, to prevent gallstone, okay, kailangan ma-use mo yung bile. You need 2 stages para magkaroon ng gallstone. Mataas yung cholesterol at walang bile na nilalabas. Hindi pwedeng isa lang. Yung mataas lang ang cholesterol. Yan yung naririnig nyo eh. Mataas lang ang cholesterol ko. Kaya nagka-gallstone ako. That is incomplete. Kailangan may bile na hindi lumalabas. Ang gallbladder natin, storage yan ng bile. So, kailan lumalabas ang bile? Pag kumain tayo ng pagkain. Lalabas po ang bile. Pag hindi lumabas ang bile, naiiwan sa gallbladder, pag hindi nagamit, alam mo yung pagka kinalawang, namumuo, nagiging gallstone. Ngayon, if you are in low carb, to prevent gallstone, you break your fast eating low carb food. Kaya nagkakaroon ng gallstone yung mga naglo-low carb dahil when they break their fasting, high carbs ang kanilang kinakain. Yung iba, lalo na, gutom ako, walang low carb food. Wala. So napilitan siya, itong kainin, high carbs. Pwede kayo magkaroon ng gallstone. Kaya nga, ang prevention natin dyan is always eat real foods. Magbaon kayo kung gusto nyo, itlog. Paunin nyo. So if you feel hungry, eat your egg. Yes. Hindi lang low carb ang nagkakaroon ng lahat, high carbs. Diba? May mga high carbs inoperan dahil sumasakit na. Dahil sa gallstone nila. Tapos sa kidney stone, may warning tayo. Alam mo yung warning sa urinalysis. Pag may nakita ko yung mga buhangin sa ihi ninyo, signal na yan. Wina-warningan na kayo. Parang sa kotse. Pag nauubusan na yung gasolina, umiilaw yung, di ba? Pero may 1 liter pa yon. So, magwa-warning pa rin yan. Huwag niyong ubusin yung gasolinang yon. Kung hindi, titigil. So, katulad din sa atin. Pag may nakita ka na kayong warning na may buhangin sa ihi ninyo, hydrate. Mga crystals. Yan yung buhangin. Crystals. May amorphous urates crystal, oxalate. So pagka tinignan nyo yung urinalysis nyo, nagtinginan na. Kung merong crystals, pwede maging kidney stones yun. So, drink your fluids, yung computation ng fluids, minimum yan. Ma-reach niya yan, okay. Then, if puro oxalate ang nasa ihi ninyo, lessen those food that are high in oxalate. Ano yun? Yes, mga leafy vegetable, lalo na spinach. So, yan yung mga matataas ang oxalate, ililesen nyo or stop. Hydrate. Next urinalysis, ang ganda ng ihi. So, prevention of kidney stone. Kahit hindi kayo nauuhaw, compute nyo para alam nyo, ay, nakaka 500 ml pa lang ako ng tubig. Kulang. O, kung 100 pounds kayo, dapat 1.5 liters.